Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo nagkakatipon upang sama-sama magpuri at magpasalamat sa Diyos. Itaas natin ang ating mga intensyon at panalangin at upang maging karapat-dapat tayo sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya isilasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami makasamba sa iyo, na may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao, na may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi pa humatog sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo, anak, huwag kang walang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag paghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos ng kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ang kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ng nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad.
magpakabanal kayo at sikaping magkasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan nino man sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ko'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginoon ko'y papurihan, purihin mong kaluluwa. Ang pangalan niya'y banal, purihin mo sa tuwina. Ika'y aking kaluluwa, aking Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin iyang kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung papaanong nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yang ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya ay may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yang magtatamo nito'y ang tapat ng Kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang lahat po ay magsitayo. Nang iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagkapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya, at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ano po kaya, o halimbawa, tumawag po ako ng isa sa inyo, kayong mga naririto. Tapos pinapunta ko dito sa aking pwesto. Tapos siya ang nagbigay ng pagninilay sa ating binasang ebanghelyo. Ano kaya ang magiging reaksyon ninyo? Siguro sasabihin ninyo, sino yaan? Kapitbahay ko lang yaan.
Sino yan? Ngayon ko lang nakita yan. O siguro sasabihin ng ilan, sino yan? Marites sa amin yan eh. Bakit yan ang nagsasalita? Siguro hindi ho nyo matatanggap. Maaring maganda yung sasabihin, pero dahil nakatabi mo, kilala mo, hindi mo paniniwalaan. Tila ganun po ang karanasan ni Jesus nung siya ay dumating sa kaniyang sariling bayan. Pagpasok ni Jesus sa bayan, may kasama siyang mga alagad. At siguro yung mga nakakita sa kanila medyo nagtaka. Bakit ito dati kasama namin darating na may mga alagad? Kasi kapag po may mga alagad ka, ibig sabihin ikaw ay isang guro, ikaw ay isang rabi, ikaw ay isang nangangaral. Lalo na pumasok si Jesus sa sinagoga, siya ay nangaral. At tinatanggap naman nila na maganda ang sinabi ni Jesus. Tinatanggap nila ang karunungan ni Jesus. Pero bakit hindi pa rin nila matanggap si Jesus na nagsasalita sa kanila? Si Jesus na may mga kasamang mga alagad. Dalawang bagay po ang ating nakita. Ayon na rin sa kanilang pagkakabanggit. Sabi nila, hindi ba ito ang anak ng karpintero? Maaaring tinutukoy nila ay si Jose. Pag sinabi pong karpentero, sila ay kabilang doon sa mga working man, mga nagtatrabaho, yung mga gumagawa, maaaring sa pamamagitan ng pagiging karpentero, maaaring sa paggawa ng mga maliliit na bagay, silya, mesa, bahay o kung ano paman. Kaya nga kabilang sila sa working man. Pangalawang sabi, di ba siya ay anak ni Maria? Kaya nga ipinagpapalagay po noon na si Jose ay pumanaw na. Anak ni Maria, kapatid ni Judas, kapatid ni Simon. Pag sinabi hong kapatid nung panahong yon, hindi katulad ng ating pagkaunawa ngayon na kapatid sa dugo. Maaring kamag-anak, maaring pinsan, pwedeng nilang tawaging kapatid. Sa mga tuwid, ang kanilang pagkilala kay Jesus ay mababa dahil siya nagmula sa ordinaryong pamilya, sa ordinaryong manggagawa. Kaya kahit anong ganda ng pangangaral ni Jesus at sila'y namangha, hindi pa rin nila matanggap ang ating Panginoon dahil sa kanilang paghusga sa katauhan ni Jesus. Kaya nga, hindi gumawa si Jesus ng anumang himala sa kanila dahil ayaw nilang sumampalataya dahil meron silang panghusga. Itong ganitong ugali, humisan daladala po natin, tayo'y mapanghusga din, lalo na sa ating kapwa. Kapag pakiramdam natin wala siyang kakayahan, pakiramdam natin hindi siya pwedeng gumawa nito dahil ang tingin natin mababa sila para sa atin, mas magaling tayo, mas mahusay tayo, hindi natin kinikilala ang ating kapwa-tao. Kaya nga kahit anong pagsisikap ng isang tao na maibahagi ang kanyang kakayahan, ang kanyang talino bilang katiwala ng Diyos, hindi pa rin natin matanggap. Kaya ano po ang nagiging ugali natin? Kumisan, sinisiraan natin. Kumisan, hindi natin pinapansin. Kuminsan, maaaring may hinanakit, may sama ng loob, o kuminsan, selos, inggit ang ating naiipahayag sa kanila. Pero sa isang simbahang sinodal, hindi dapat ito maramdaman. Kasi ang naisang Santo Papa at ito din ang naisin ng ating Panginoon, kilalanin natin ang kakayahan ng bawat isa. Sabi nga po, ang karangalan ng isa ay karangalan ng lahat. Kaya hindi dapat paghusga ang ating maipakita, kung hindi pagpapasalamat, pagtanggap sa kakayahan ng ating kapwa. Dahil sila nagbabahagi ng kanilang kakayahan bilang katiwala ng ating Panginoon Diyos. At ganun tayo tinatanggap ng Panginoon. Maging anuman tayo, maging sino man tayo, ganun din ang pagtanggap ng simbahan.
Kapag tayo nagdanais na maglingkod sa simbahan, maglingkod sa Panginoon, maging ano ka man, maging sino ka man, anuman ang iyong pinagmulan, ikay tinatanggap dahil kinikilala ang iyong kakayahan, kinikilala ang iyong pag-aambag ng iyong sarili. Kaya dalawang bagay po ang paalaala. Una, huwag matakot na magbahagi ng sarili. Bagamat sa palagay natin, wala tayong sapat na kakayahan. Ang mahalaga, marunong kang magbahagi. Pangalawa, huwag tayong mapanghusga sa ating kapwa-tao. Sapagkat sabi nga po, kapag tayo naging mapanghusga sa kabilang buhay, doon tayo huhusgahan at hahatulan ng ating Panginoon. Tularan natin si Jesus sa kabila ng mga sinasabi sa kanya ng kanyang mga kababayan. Siya'y nagpatuloy sa paglilingkod, nagpatuloy sa kanyang misyon dahil alam niya ang kanyang ginagawa ay hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa kapurihan ng Diyos at kapakinabangan ng kanyang kapwa. Yun din po sana ang maging saloobin natin. Kung tayo may nakaranas din ng katulad ng karanasan ni Jesus, magpatuloy sa pagmisyon at doon tayo mas lalong kalulugdan ng ating Panginoon Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa tangtugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang aming mga namumuno sa simbahan, naway pahayag ang salita ng Diyos na may katapangan at isabuhay ito nang may pananalig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiano'y naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi maniniwala sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga puok na hindi bukas sa pagtanggap dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yung mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Na mabuksan mo ang aming puso sa iyong salita, patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihan naming makinig sa iyong katotohanan. Hiling na ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngay aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y dilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ganong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kay hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at panginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Taglay ang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadiyang Hinihiling kami namin kami adiyang sa lahat kapayapaan ng araw-araw. ng Iligtas sa kasalanan, masama. ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sanayin mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumaiyo rin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos ng iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.